Magkano ang kasalukuyang utang? 16 trillion pesos. At patuloy tayong pinipiga ng gobyerno sa pagbabayad ng tax para bayaran ng 16 trillion pesos na utang na yan. Ano ang nakuha natin kapalit ng inuutang ng gobyerno? Ano? Ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Magkano tong pinaka-corrupt na budget na to? Ito ay 6 trillion pesos. At sa 6 trillion pesos na yan, 2 trillion dyan ay idadagdag sa utang. Ha? Masaya ba tayo sa patuloy na pagbabayad ng tax na ang kapalit ay budget na tumutugon lamang sa pangangailangan ng mga corrupt na politiko? Hindi! Nakakalungkot po, no? Kasi maraming nagtatanong, bakit daw ito yung pinaka-corrupt na budget? Eh may corruption din naman nung nakakaraang administrasyon. Alam niyo po kung bakit ito yung pinaka-corrupt na budget? Kasi hindi pa ginagasta, kinukurakot na. Paano nilang kinukurakot? Imagine, hindi priority ang edukasyon, inuna yung mga small flood control projects. Yung karapatan nating pangkalusugan, PhilHealth na nga lang nakakakarampot, zero budget pa. Hindi po ba? Yung mga malalaking infrastructure projects na dapat sana ay magdudugtong sa ating mga island provinces, mag-aangat ng ekonomiya, anong nangyari? Unfunded. Unfunded. Ito ba yung ibinibigay sa ating kapalit sa kabila ng pagbabayad ng napakarami nating tax sa gobyerno? Ano ang dapat nating isigaw? Hinggil sa tax na binabayaran natin? Tax ng ina mo! Bantayan mo! Diba? Sa kabila po ng palpak at kurakot na budget, maraming usapin. Ano daw ba talaga yung pinapanawagan natin dito? Budget daw ba or impeachment ni VP Sara? Ano daw ba ang mas mahalaga? Budget o impeachment? Pareho! Dahil ang impeachment ni Sara, ang pangungurakot ni Sara, ang confidential fund ni Sara at ang budget ay mukha ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno na dapat ay pinananagot. Alam niyo po ba, kung pipiliin natin ang impeachment lang ni VP Sara, papalitan lang yan ng iba pang kurakot. At yan ang istorya ng bansang Pilipinas. Paulit-ulit cycle ng mga corrupt na politician. At kitang-kita natin yan sa mga politiko na tumatakbo sa national government, tumatakbo sa Senado, tumatakbo sa Kongreso, tumatakbo sa local governments. Kaya ang panawagan natin, ayusin ang budget dahil ang budget ang sumasalamin sa priorities ng taong bayan. Kung hindi natin aayusin ang budget, patuloy nating popondohan itong mga corrupt na politiko. Ilan na dito ang nakatanggap ng ayuda sa gobyerno? Wala. Kasama natin dito ang mga 4-piece recipient. No? Alam nyo ba na ang 4-piece recipient, binawasan pa ng 40 billion pesos? Pero concerned daw ang gobyerno to sa mahihirap. Pero kailangan na sa AKAP program. Kasi kailangan may photo op si Speaker Romualdez kapag dinistribute yung AKAP na ayuda. Kaya ang panawagan po natin dyan, malawakang people's audit. Dahil karapatan nating malaman kung sino ang mga tumatanggap ng ayuda. At kung wasto nga ba yung tinatanggap nila. Ano ang sagot natin sa zero budget ng PhilHealth at hindi pag-prioritize sa edukasyon? Magtutungo po tayo sa Supreme Court para ideklara ang 2025 budget. Hilingin natin sa Supreme Court na ideklara ito ay unconstitutional.
at sa Kongreso, sa Senado, sa House of Representatives. Nakuha nyo na yung pork barrel nyo, hindi ba? Pinirmahan na ni Pangulong Marcos. Gawin nyo naman yung trabaho nyo. Alam nyo ba na bahagi ng mandato nyo sa konstitusyon ay protektahan ang mga Pilipino sa mga korap? Nasaan na ang impeachment ni VP Sara? Kumilos-kilos naman kayo. Maliban sa impeachment, isampa nyo na yung mga kaso. Yung mga kaso na iniaabang kay dating Pangulong Duterte. Makiisa kayo sa ICC. Kay Pangulong Marcos naman, eto, sabi niya kasi kapag na-declare daw yung budget as unconstitutional, titigil yung operasyon ng gobyerno. Pangulong Marcos naman, huwag ka nang maghanap ng excuse para maging tamad. Kailangan mo lang mag-inat-inat. Diba? Gumising ng umaga, mag-inat-inat. Itong budget na to, kasalanan mo to eh. Imagine mo, hindi mo minonitor, tapos nung pipirmahan mo, nun mo lang na-realize na substandard ito. Nasa ang ilalim ng bato ka ba nagtatago? Diba? Habang ang bansang Pilipinas ay naturusa sa pataas na presyo ng bilihin, kawalan ng hanap buhay, pananahimik sa impeachment ni VP Sara, ano ang ginagawa ni Pangulong Marcos? Ha? Wala! Kaya ang sigaw ng sambayanan, Marcos Romualdez, panagutin! Sara Digong, panagutin! Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit kay Ma'am Shelo Magno ng Huwag Kang Kukurap. Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon naman po habang nagsiset up yung susunod nating performer, meron lang po tayong ilang paalala. Ayan. Kaway-kaway lang po sa mga kasama sa likod. Nakikita niyo pa po kami. Kaway-kaway po! Ayan. Para po sa ating kalusugan at seguridad, meron po tayong mga ambulansya. Meron din po tayong med station. Dito lang po mismo sa gitna, yung island. Nakikita niyo po yung ambulansya dyan. Kapag po may nararamdaman, mabuti po ay lumapit na po tayo agad sa ambulansya. Meron din po tayong mga portalet dito po mismo sa EDSA at andun din po sa tabi ng shrine kung medyo tinatawag na po tayo ng kalikasan. Doon po tayo pumunta. Meron din po nasa likod sa may Poveda, pwede din po tayo mag-portalet doon. Ulitin po namin, may ambulansya at medical station po dito po sa gitna. Nakikita niyo po yung ambulansyang yellow na yan. At meron din po tayo sa likod po ng shrine dito po sa may Robinson's Galleria. So, ingat po tayo mga kas at pag may nararamdaman, tungo lang po tayo doon. Okay po ba? Okay.